Hello, Ako magandang yung gabi aso po. ko, yung Hello. sityo kong aso, jininggilan ako sa likod. Okay, magandang gabi po sa mga nanonood nitong video na ito. Ang date po natin ngayon ay November 24, 2021, 9:47 PM Philippine Time. May bago po tayong member na ipapakilala sa gabi nito, sa araw na ito. Siya po ay si Janito, no? 24 years old, taga ah, Cebu. Tama ba ako, brother? Ito po si Janito, no? Brad, ano ba tunay mong pangalan? Buong pangalan, kung pwede mong ibigay, okay lang naman kahit hindi. Taga saan ka, ilang taong ka na, tapos ano yung mga nararanasan mo bilang biktima ng tinatawag na cyber torture. Sige, tol. Ako po si Janito C. Bongo Jr., 24 years old. Nakatira po talaga kami sa Navotas for 14 years na po. Pero umuwi kami sa probinsya kasi magkaroon ng pandemic. Then after 1 year, bumalik po ako ng Navotas. Ako lang po mag-isa para maghanap ng trabaho. Then nagkaroon na po ako ng V2K doon. Bali January po ng 2021, tapos February po nagkaroon ako ng V2K. Umpisa po nun, mga kapitbahay po ako nag-uusap. Tapos yung mga ginagawa lang nila sa bahay, normal na usapan lang po. Then after nun, nawala po bigla. Tapos mga ilang araw bumalik lang. Tapos bigla ko na lang narinig na sinasabihan nila ako na papasukin yung bahay ko, na nangahawa daw ako ng COVID, kaya pumunta ako sa Manila, sa Navotas. Teka lang, Ganyan po. sino yung nagsabi sa'yo na nanghahawa ka ng COVID kaya nila ginagawa yan sa'yo? Mga boses po ng bahay. Yung V2K, yung operator. Opo. Okay. Para maliwanag sa audience ko kasi baka magkamali sila, akala nila sinasabihan ka ng harapan ng mga kapitbahay mo. Ano mo yung B2K, yan yung Ganito, synthetic sa mga bagong AI mga sa makakapanood hangin. po nito, sasabihin po namin sa inyo kung ano ibig sabihin ng V2K o Voice to Skull Technology. Ito pong voice to skull technology o V2K ay tinatawag sa ibang termino bilang synthetic telepathy or microwave hearing effect or fray effect na siyang ginagamit ng mga military para ah, tawid ng messages sa kapwa nila sundalo pagka sa operasyon o nasa field sila, nasa gera sila. Ginamit na nila to nung araw kuya, di ba? Nung diyan sa, hindi ako nagkamali, Iraq. Sa Iraq. Ginamit nila to Sa sa Iraq, mga ginamit kalaban nila, nilang hindi soldiers, natin no? Ginamit nila to sa mga Iraqi soldiers na nagpretend sila na sila ay si Allah, na isurrender nyo na yung weapon nyo kasi ako si Allah, no? Ginamit nila to, kaya tinawag na voice to skull to kasi nga ang successful na ginamit nito sa isang gera, yung Iraq War nga natawag yan. Kaya tinawag na V2. Tinawag din ng God Voice. Kaya tinawag na Voice of God kasi nga Kasi imagine mo, ginamit kay Allah. nakakarinig ka ng boses na sa hangin direkta sa loob ng utak mo. No, hindi ipa-bypass niya yung tenga mo. Direct lang na dun sa mismong utak mo, kaya sa mismong skull kasi nagpe-penetrate po kasi ang frequency sa kahit na anong bagay dito actually. Kahit sa bakal nga nagpe-penetrate lang siya. Meron lang siyang ibang known materials na hindi kayang mag-penetrate ng microwave, pero nagpe-penetrate pa rin siya. Kasi nga itong microwave po ay kasama sa electromagnetic spectrum na sinasabi. Okay, marami na tayo masyadong sinabi doon. Tuloy mo na yung sinasabi mo, nasa COVID ka, pinagbibintang ka mo ng kapitbahay mo, o yung voice to skull ng Nangahawa lang daw siya. nanghahawa ka lang kamo. Sige tol, pakituloy mo lang. Bali, wait lang po. Sige tol, okay lang. Take your time. Kasi sa mga makakapanood po nito, Mangahawa ko lang ng COVID. kaya po namin ini-interview yung mga bagong members para alam nyo po na hindi po ito scripted. No? Actually, ngayon lang din po namin sila na-meet. Kaya po nire-record namin to para po pag dumating ang panahon na magkaroon na rin ng batas sa Pilipinas tulad ng sa Chile
na tinawag nilang neuro rights at sa bansang Spain. Idinikit nila sa digital rights. Sa Spain po yun at sa iba pang bansa tulad ng Brazil, Italy, at France. Nitong taon lang din to. Right after ng maisa batas sa Chile, doon naglabas na rin ng kanilang sarili-sariling neuro rights ibang bansa na mga nabanggit ko po. Ibibigay ko po yung link sa description pagka po in-upload ko na ito. Pag napapanood niyo po ito, ilalagay ko po yung kung saan niyo makikita yung mga sinasabi namin. Sige tol, pakituloy mo yung sinasabi mo tungkol sa ano. Bali may sinulat po ko dito sa memo. Ito, nagsimula ang B2K ko noong around February 2020. Kapitbahay sa bahay nila. February 27, 2021, Sabado, nag-umpisa silang baliwin ako. Ang mga kapitbahay ko and kakasabwat, sinasabihan akong papasukin ako sa bahay kapag namatay ako dahil may COVID nga daw ako. Sabi nila dahil hindi daw ako makahinga tapos kukunin ang pera ko kapag namatay. Inaharas nila ako magdamag. Opo. Okay. Sa kapitbahay mo, ganun din. Inaharas nila ako magdamag hanggang sa naisipan kong ipabarangay sila. Tinawagan ko ang kaklase ko para magpatulong. Tapos around 7 PM dumating ang barangay para sunduin ako dahil nagreklamo ako. Pagdating sa barangay, tinanong ako kung naririnig anong reklamo ko at sinabi ko na may COVID daw ako. At sabi ko nung kapitbahay ko at narinig ko ang aking mga na nag-uusap sila. Malakas ang boses nila. Tapos sinabi ko na gusto kong magpa-swab test para malaman kung may COVID nga ba ako. Oo. Kaya lang Sabado nung araw na yon, kaya pinauwi din nila ako. Okay. Tapos naisipan ko Teka lang. tapos Sige tol. You mean, nagpunta ka ng barangay para, kasi ang akala mo, sinasabihan ka ng kapitbahay mo na may COVID ka at nagkakalat ka ng ano. Bali, chinichismis ka mo, ganun. Yun ang ano mo, kaya ka punta ng barangay. Okay. Kaya nakarating sa barangay. Okay. Sige tol, pakituloy mo lang. O nga pala, John Emerson, salamat naka-join ka. Si John Emerson po kasi ay isang isang TI din po siya, no? Sige, welcome lang po natin. Sige tol, pakituloy mo na lang yung sinasabi mo, pasensya na sa istorbo. Tapos ay naisipan kong mag-hotel dahil nga sa pananakot nila at napapasukin nila ako sa bahay ko. Nagpunta ako sa hotel sa Monumento around 8 PM. Akala ko noon okay na ang lahat at wala na ang boses, pero nagulat lang ako na magsalita yung kapitbahay ko sa tenga ko at pinagmumura ako. Narinig ko rin ang boses ng nanay niya. So sa Medyo ano mo, sa salaysay mo, itong mga boses na ito ay kaboses ng kapitbahay mo. Opo. Okay. Sige lang tol, tuloy mo lang. Medyo nalungkot ako at nagtaka kung bakit nasundan pa din nila ako. Kasi ang boses nila ay galing sa labas at tila ba nag-check-in din sila sa hotel para paglabas ko ay bugbugin nila ako. Hindi ko na pinansin ang mga boses at pinilit ko na lang matulog dahil di maayos ang tulog ko noong Biyernes. Pero di din ako gano'ng nakatulog dahil may mga tila ba umuuga sa higaan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at ang boses sa tenga ko ay pinagmumura ako. Nagsasabi na mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na. Totoo yan. Totoo yan. 24/7 sa akin, ganyan din. Minumura Ako din. 4 oras. Inuuga din ako. Sige, Ganito. tuloy mo lang. Sige, ngayon, sige, pakituloy mo lang tol para mailabas mo yung istorya mo, malaman ng mundo. Sige tol. Kinabukasan nagpatulong ako sa manager ng hotel dahil sa takot ko na baka abangan ako at naniwala naman sila. Kaya inassist nila ako, kaya nakalabas ako ng maayos. Tapos pumunta ako sa barangay para humingi ng papeles para magpa-swab test. Pagkatapos mag-swab test ay sinamahan ako ng barangay para makauwi. Pagkatapos ay kumain ako sa binili kong pagkain at narinig ko na naman ang mga salita ng kapitbahay ko. Sinasabihan nila ako na pangit daw kumain. Mukha daw akong baboy kung kumain, mga ganong bagay. Di ko ulit pinansin yung pagtapos kong kumain ay nanood na lang ako ng TV at narinig ko pa rin na pag-uusap ng mga kapitbahay ko. Maya-maya ay nagpunta ako sa kwarto ko para magpahinga at narinig ko ulit ang pagbabanta sa akin
papasukin ako sa bahay ko. Yun lang po. So, ngayon, okay. Ang tanong na, ang ano namin, para sa kalinawan din ng lahat at kalinawan mo na rin bilang bagong miyembro, naniniwala ka ba na kapitbahay mo talaga yung mga boses? Hindi po. Ano lang, nagmimimik lang po ata talaga sila. Okay. Kasi ngayon, Para hindi na po para nila malinaw kabukas. po sa mga audiences, no? Ito po kasing tinatawag na voice-to-skull technology ay hindi po ito yung mga kapitbahay natin na sinasabi. Ito po ay mga military, para malinawan po lahat. Mga military po ito na mga korap na military na nagpapalitan ng shift sa loob ng isang araw, sa loob ng 24 hours. At kaya po kasi ng machine na ito, na itong technology na hawak-hawak nila nito, na magkopya ng boses ng kahit na sinong taong kakilala ng isang TI. At gagamitin ito laban sa iyo. Kahit nga boses ng patay na tao, pwede nilang kunin basta may record Katunayan na kaya nila yan. I-search nyo po sa Google, deep fake. Deep fakes, i-search nyo lang po yun. Yung deep fake. Makikita nyo po doon na hindi lang boses ang kayang gayahin, kundi maski yung mukha ng isang tao, kaya nilang kopyahin at pagsalitain na parang ikaw yun. Gamit-gamit yung deep fake na yun. Na ano din kasi meron din tinatawag na artificial intelligence na gamit tong mga to na ito nga po yung wina-warning ng maraming mga tao na ito pong artificial intelligence na sinasabi. Kasama po ito sa sa neuro rights law, yung paggamit ng AI o artificial intelligence. Kasama ito sa nilabas na law na kailangan ma-regulate kasi nga pagka hindi mo na-regulate itong artificial intelligence na to, ang tendency nito ay pati mga tao gigarahin ito na siyang nangyayari ngayon na wala ng control. Katunayan, itong Facebook, kuya, di ba tama ba ako, itong Facebook gumawa ng artificial intelligence dati to. Ngayon, itong dalawang AI na to, gumawa sila ng sariling language sa loob. Nag-usap sila, gumawa sila ng sariling language. Syempre, yung mga tao hindi nalaman kung hindi alam kung anong gagawin. Sinatdown nila. Natakot sila, di ba? Yun ang katibayan na dapat well-regulated ang mga... Natakot si Zuckerberg nun pinasara niya yung dalawang AI, sinakdown niya. Nag-isipin mo na gumawa ng sariling lingwahe. Yun, di ba? Kasi hindi na nila maintindihan yung pinag-uusapan ng dalawang AI. Hindi na nila alam Para po sa mga... Natakot din yung Facebook, sinakdown nila mismo, yung AI nila. Tsaka ito rin yung sinasabi ni Snowden, Edward Snowden, na isang whistleblower, itong palang mga agency pinagtatrabahuhan niya, NSA, kayang mag-monitor ng lahat ng phone calls. Sabi rin to ni Dr. William Binney na isang dating director din sa NSA, lahat ng phone calls, lahat ng internet transactions at messages, kaya nilang i-spyan ng buong mundo. Actually, hindi lang buong Amerika, buong mundo kaya nilang gawin. May capability silang ganun ayon sa mga whistleblower na ito. So yung surveillance na ito, hindi lang yung utak ng tao, maski yung ginagawa ng tao, kaya nilang i-surveillance gamit-gamit itong technology ng hawak-hawak nila. Kasi nag-evolve po ito, kung di ako nagkakamali, kuya, di ba, nung meron kasing nung araw, tawag MK Ultra itong CIA. Nagsimula sila din 1950s. Ngayon, itong CIA, humanap ng scientist para mag-imbento ng isang mind control machine para sa kanila. Kasi meron na silang idea na meron kasi ganito nangyari. Nahuli yung mga sundalo nila sa bansang China ba o Korea. Kalimutan ko exactly. Pero ilalagay ko po yung link pag in-upload ko to kung ano yun sinasabi ko sa inyo. Kwento to nung na sa isang libro na isulat to. Pag nahuli ito, after ilang months,
syempre, galing yan sa ano, sa pagka-capture ka, baling naging prisoners of war ka, di ba? Prisoner of war ka. Nabalik sa Amerika. Pagbalik nila sa Amerika, biglang nagsabi ito, mga tao ito, sa punta, hindi naman pala ganun kasama yung bansa na humuli sa kanila, na akala nila ang sinasaksak kasi sa utak nila, mga masasama yung mga bansang kalaban nila, mga master yung mga ugali, walang awa sa kapwa, basta ganun. Ngayon, kabaligtaran yung sinasabi. Pinagtatanggol ngayon itong mga sundalong Amerikano, pinagtatanggol yung Nang makabalik sila. Oo, sa yung sundalong nang huli sa kanila at bumihag sa kanila. Narinig ng CIA yung istorya. Nagtaka yung CIA, bakit ganun? Bakit pinagtatanggol ng mga taong ito yung bansang kalaban natin? May nangyari, may brainwashing na nangyari. Kailangan magkaroon din tayo ng ganito. Yan isa sa birthplace ng MK Ultra. Bakit hindi pwedeng maunahan tayo sa ganitong fields? Kasi alam naman natin ang mga bansa nagpapaunahan yan sa lahat ng teknolohiya, lahat ng advancement ng isang bansa. Kailangan ng araw kasi alam naman natin hanggang ngayon number 1 dapat ang Amerika. Sila nga may pinakamaraming bases sa buong mundo di ba? Yan ang isang istorya niyan base dun sa libro na sinasabi ko sa inyo. Kailangan magkaroon sila ng sariling program about brainwashing o mind control program nila sinasabi. Yan, para ngayon so much na nagkaroon nga po ng ganito, ipa-fast forward lang po natin, bird's eye view lang po. 1950 hanggang 1973, officially 1973 na to, tandaan nyo po, halted na siya officially. Hinalt na yung MK Ultra dahil nung 1974 pala allegedly merong tinatawag na naimbento na psychotronic weapon. Ngayon, prior to that, ito kasing 1950 to 1973, ang ginagamit nilang mind control na para i-mind control ang isang tao ay mga LSD, yung mga synthetic drugs, mga psychedelic drugs na sinasabi. Dinodrogan nila yung mga tao without the person na dinodrogan na hindi nila alam, as wala silang idea kung ano yung nangyayari. Parang merong isang nangyari, kulig mismo nila, CIA mismo dinrogan nila. Ang dumagdroga sa kanila yung katrabaho din nila. Pinainom sila ng psychedelic, ng acid, ng LSD. Hanggang sabi ng tao, nahihilo siya, nag-hallucinate yung tao, nagwawala na nga nung bandang uli kasi hanggang namatay yung tao. Ang balita, nagpakamatay daw, pero ituda yung mga kamag-anak ng tao, may foul play, pin-autopsy, parang hinampas doon na matigas sa bagay sa ulo, tapos nalaglag sa bintana sa building, yun yung kinamatay. Yun yung dating yan, history yan, hindi po yan conspiracy theory, totoo yan. Well, kaya nga nalaman natin yan kasi nagkaroon ng government investigasyon. Oo, investigasyon. Actually, karamihan sa mga papers ng MK Ultra sinunog nila. Isipin nyo kung ang daming sinunog. Yan lang yung MK Ultra na yan ay isa sa mga naiwan na documents. Nasa blackboard po yan. Si Ryan po pala, si Ryan De La Torre, siya po yung isa taga Marikina. Siya po yung targeted individual din. Kamamatay lang po ng kanyang nanay. Nakikiramay po kami, Ryan. Maraming salamat sa inyo. Naka-record po ito, para sa kalaman po ng lahat. Ayan, si Ryan. Kamamatay lang po nung nanay niya. Ikaw brother, baka gusto mo magkwento kung anong tunay mong pangalan, ilang taong ka na, saan ka nag-umpisang mag-target, ano yung mga nararanasan mo. Para may record ka din. Kasi first time din po siya magkaka-record dito Sige tol,
ipakilala mo yung sarili mo, tapos ilang taong ka na, at ano yung mga nararanasan mo bilang biktima nito. Ryan. Wala. Oh. Narinig mo ba ako, bro? May inatay yung dating sa ano niya eh. Sabi ko, ang tanong ko, brother, kasi for the record lang, ipakilala mo yung sarili mo, kung anong pangalan mo, ilang taong ka na, at ilang taong ka ng TI. Ako pala si Ryan Raimundo. Pilipino. 8 years na akong target individual. Ilang taong ka na, brother, ngayon? Ilang taong ka na? Yung edad? 40 years old. 40 years old po. May asawa o wala? Single. Single po. Brother Janito, may pamilya ka na po ba? O ano, pinata din? Plan pa. Okay. Ayan, para po maano. Si John Emerson, kung makakapagsalita, tol, baka gusto mo rin magpa-interview? Para ano, kasi wala pa rin ata si brother na ano, record. Para sumabay ka na, para makita naman yung mukha mo Sa may dito. Paano, brother Ryan? Hindi kasi narinig masyado. Yung pagiliran ko na yung pinipindot sa medyo parang iniinit. Parang ugat ang tinitira sa akin. Ang sinasabi po ni Ryan, para sa mga hindi makakarinig, Magdam po sa tapang ko. tinotorture daw ngayon yung tagiliran niya. Ganito Yung mga kasi, ginagalaw sa tapang ko. ito po kasing yung technology na ito, may kakayahan ito na torturing ng isang tao wirelessly, via frequency. Sasalaysay ko lang po saglit, para brief lang. Dalawa ang klase ng sinatawag na neurotechnology na ginagawa sa tao, invasive tsaka non-invasive. Yung non-invasive po, magsusuot ka ng parang wearable device para masukat nila yung signature mo. Yung namang invasive, lalagyan ka ng implant sa katawan para permanente ka makonect sa brain to computer interface na sinasabi nila. Ngayon, baka meron po kayong tanong, lalo na sa mga bago. Ito, brother Ryan, ikaw, Ryan, yung pakikwento mo sa akin yung nararanasan ng nanay mo, kasi kinakwento po sa amin niya na may sumasakit daw po yung sa nanay niya bago namatay. Yung sa nanay ko, hindi ko pa confirm. Kasi, sinusundot siya ng hangin sa loob ng tiyan niya. Tapos, nang nakainom na siya ng gamot, lahat ng kinain niya na hindi nakalabas, sinukan niya. Hindi ko pa siya confirm. Tapos, itong huli, na linggo, sumakit ulit yung tiyan niya. Hindi na siya nakatulog hanggang sa umaga. Ngayon, kaya po namin tinatanong. Kaya namin tinatanong. Oo. Pero, ang kapatid kong babae, ng birthday ng anak niya, may tumawag sa tenga niya na pangalan niya, na Ria. Ibig sabihin, minomonitor ang nanay ko nang nandoon kung ano ang kalagayan, pinadaan ng program sa kapatid kong babae. Ayan. Yan, okay, salamat. Lahat talaga, Ganito. lahat monitored. Kaya ko po tinanong 'yon para sa mga makakapanood dito kasi ganito. Pag mayroong isang DI sa bahay, yung buong kasambahay ng DI minomonitor din po 'yon. Tinitignan din yung utak. Kasi kaya magpalipat-lipat nito. Alvin, kasi sa kalagayan yun, alam ko na, 3 na kami ang ginagamitan ng program. Una ako, sumunod sa akin. Ngayon, yung kapatid namin na babae, na panganay sa babae. Bali, 3 kami nakakaranas na nagsasalita at nagbibintang na hindi mo nakikita. Alam mo lang, kapitbahay lang pero malalayo sila sa bahay mo. Pero magkakapitbahay lang kayo. Yan, isa pa po Isang boss. Ito pa po ang isang iano namin, dilinawin namin sa inyo na
Meron po kasi yung tinatawag na sharing of guilt. Ang ginawa ng mga military na ito, isinare nila yung guilt sa publiko na kinuntsaban nila ng mga military na ito yung isa o dalawa sa kapitbahay mo para maging base o maging third base o receiver ng psychotronic signal. So isa talaga sa mga kapitbahay ng TI kasabwat o dalawa, no, or more. Kasabwat talaga Kung sila. maraming kamag-anak yon sa lugar, Oo. lahat ng kamag-anak noon. Ngayon, talagang totoong kaya nilang kumopen ng boses, pero talagang meron din kasabwat na mga civilian dito na tinatawag nilang free for all torture. Tapos nakikipanood na yung mga yan, nanonood na rin sila sa bahay-bahay nila through router. Nawa niyo po, parang ganito yun eh. Merong main base, ando doon yung profile mo bilang TI nasa military base. Kasi lahat ng mga yan, kahit saan man, kahit sindikato man yung nagmumonitor sa'yo o private security company or kahit sino pa yan, lahat pa rin ng profile ng TI na uuwi sa military base. Kasi ano yun eh, collectively yan eh, hindi naman yan ano eh, basta na lang kukuha ko ng TI, hindi ganun po yun. Lahat ng experience sa loob ng 24 oras. Yun ang kasunduan niya. nakasubok. Oo, naka-record pa rin po yan sa Lahat ng activity. lahat ng activity. Ngayon, para malinaw pa, kaya nagkakaroon ng maraming gang stalkers o kasabwat ang isang TI dahil nga may pera. Kung sa may pera, kagaya nung sa Thailand, ikuwento po sa Thailand, no? Sa Thailand kasi, kaya sila pinansin doon, yung isang babae doon na biktima nito, nagwala sa harapan nung parang Malacanang Palace sa kanila, sa Thailand, sa Palace ng Thailand. Eh, ang daming media na nagko-coverage nung araw na yun. So, lahat ng media tumutok sa kanyang ganon. Kasi nagwala siya eh. May daldala siyang placard na may B2 kay, stop B2 kay, nakalagay gano'n. Napinansin siya. Hanggang ang dami palang biktima, nag-move forward din, hanggang nagkaroon silang ebidensya. Ang ginawa nila, gumawa sila ng portable radiation device na mamamonitor o makikita mo kung ilang radiation tumatama sa katawan mo. Ngayon, ang ginawa, meron kasi tayong limit dosage. Yung limit dosage sa buong mundo ay 0.11 or 0.12 MSB per hour. Pag nag-exceed ka doon, umakit ng 0.20 something or 30 something, yun doon magkakaroon ng problema ang isang doon tayo magkakaroon ng ebidensya na talagang sobrang radiation tumatama sa atin. So yun po ang gagawin natin sa darating na kung sakali man kululobin ng Panginoon na maghahabla tayo sa korte laban sa mga perpetrators na ito. Kasi hahanapan tayo ng tangible evidence balang araw at yun ang i-present natin bukod pa sa mga naipapasang neuro rights laws sa ibang bansa. Pero kaya po nagkaroon ng malaking sabuatan ito sa bansang Pilipinas dahil nga po alam naman natin ang Pilipinas ay isa sa pinakakorap na bansa sa buong mundo. Wala na pong question dun. Sa Thailand, ang ginawa nila, gumawa sila ng portable device na para ma-measure yung radiation sa katawan. Tapos, meron palang application na kumakalat doon noon na nabibili sa internet, ang tawag NWO Tortureware version 6.66 program. Isa po siyang application sa loob ng computer na makikita doon yung mga effects nung parang ang dating pipindutin mo lang yun tapos matotorture ka na through frequency. Ganon, pinakita din nila yun sa police. Tapos pinakita din nila yung internal and external report ng radiation tungkol sa mga effects nun sa loob ng katawan ng tao pag o prolonged exposure via extremely low frequency or kahit na anong frequency kung ano epekto sa katawan. Kaya sila pinansin sa korte. Sa madaling salita, yung palang mga bansa, merong tinatawag o merong agency na itinalaga ang isang gobyerno na para i-monitor ang lahat ng klase ng signal na pumapasok o lumalabas sa isang bansa.
Yung IAEA, yung International Atomic and ano ba to, IAEA, nagsusukat siya, nakatalaga siya tungkol dito. International po kasi ito itong agency na ito. Ito yung sinasabi po namin sa inyo na kailangan puntahan na. Ito po ang ibig sabihin, no, ipapakita ko sa inyo. International Atomic Energy Agency. Para po ano kasi microwave po ito eh. Ito yung mga bansa ito yung mga agency na magkakaroon tayo ng ugnayan. Dapat magkaroon tayo ng ugnayan sa kanila. At ngayon sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, meron tinatawag na DICT. Tama ba? DITC o DICT? DICT. DICT. Pinupunuan ni dating DICT. Senator Honasan. Honasan. Titingnan natin dito para maliwanag. Pinupunuan niya pa rin yata ngayon yan Department of Information. Honasan. Tama, DICT nga po. Ito, And Communication Technology. And Communication Technology. Sila po ang sa tingin ko ang namamahala tungkol sa mga rogue signal. Kasi rogue signal to eh. Yes. Rogue to. Ito ay isang hindi aprobado o unregistered o illegal para mas madaling sabihin na parang hacking para mas madaling isipin nila po mga hacker tong mga ito. Kaya lang ang hinahack ng mga lokong ito, human mind, yung mismong utak ng tao, human anatomy, yung nervous system hacking o kahit ano pong tawag nyo. Pero ang tawag ng United Nations dito, branded nila to as ay cybernetic torture. Cybernetic torture. Ngayon, may kumalat naman ng news sa Amerika, ang tawag naman sa kanila, Havana Syndrome. Ibig sabihin ng Havana Syndrome, helping American victims of microwave or helping American victims about nakalimutan ko yung ibig sabihin kasi yung mismo tinawag nilang Havana ay nangyari po sa Havana, Cuba. Kaya nila tinawag yun na Havana. Kung makikita niyo po sa ano po sa Wikipedia, meron na po siya nakasulat tungkol doon. Sa Wikipedia, Havana Syndrome is a wide range of only partly overlapping and unspecific medical symptoms with unknown causes experienced mostly abroad by U.S. government officials and military personnel. Nagkaroon po kasi ng parang batas din tungkol dito sa Havana Syndrome na ang layunin ng Havana Syndrome Act na ito, tutulungan yung mga biktima nito kasi karamihan po nito yung mga US diplomats na tinitira sa mga bansa tulad ng China, Cuba, ngayon na tinitira sila ng allegedly sonic attacks o yung ito nga microwave attacks. Ayan na para kasi baka akala ng iba i-invento lang namin to, hindi, nag-exist po itong technology nito matagal na, hindi lang masyadong natatapik kasi 1957 meron din yan. Ayan. 1957 pangyayari sa Russia sa embassy rin ng Amerikano, nangyari niya sa Russia. Natake na rin sila sa Russia na ganun. In August 2017, reports began surfacing that American and Canadian diplomatic personnel in Cuba had experienced unusual unexplained health problems dating to late 2016. As June of 2018, the number of American citizens experiencing symptoms was 26 nung time na yon. Pero ngayon, around 200 personnel na po ang nagko-complain tungkol dito sa microwave attacks na to. 200 na. Alvin, ito nga, di sila tumitigil sa kakasalita ngayon. Marami daw katralan tapos kung ano na sinasabi nila ngayon. Nakikinig sila sa Ryan? Japan. Putol-putol yung boses mo? Putol. Hindi, ang sabi ni Ryan, kung di ako nagkakamali, yung V2K daw na nagsasalita sa isip niya ngayon, yung mga V2K operators, kung ano na daw yung ano na, kasi actually ganito yung sabi po ng mga kapwa natin biktima sa international community, yung mga voice to skull technology operators na yan, ay mga psychopathic yan.
Yung mga uneducated yan eh, hindi naman yun talaga yung mga tinatawag natin mga sundalo. Tawag yan, mga social extreme. Social, ano to, Talagang extremist mga to. walang hiya ng walang hiya. Oo, eh, para malaman po ng mga tao, hindi po to yung mga tao nagsasalita lang na parang ganito, nakagaya natin na may moral o yung morality eh, mataas. Hindi, walang moralidad itong mga ito. Parang kung baga ba yung Remorseless ito. remorseful pa to, walang pagsisisi to, walang Pagsisisi. awa. Tapos, sinful eh. Tapos, kung mga naririnig, kasi ganito po ito eh, symbiotic yung technology. Naririnig mo sila, naririnig ka din nila. Meron po kasi tinatawag na highway o frequency of highway na nagpapatuloy na dumadaloy by the speed of light. Kasi po ang electromagnetic ay kasama sa yung speed of light na po yun, yung radio wave. Kung gaano kabilis tumatakbo na 187 miles per hour itong liwanag, ganun din kabilis itong technology na ito. Kaya Kaya- ibig sabihin, nakakausap din ng TI yung mga Oo, nasa kaya B2 ibig sabihin, nagkakaroon kami ng usapan through Pwede mind. mong kausapin yung pag-TI Oo, ka. kaya nga tawag po dito. Nakikipag-argumentary mo yun. Kaya ang tawag po dito ay synthetic telepathy. Yan, yun yung talagang ano, yun yung pinaka meaning nito na ngayon kasi po balang araw, loobin ng Panginoon, matapatunayan din namin lahat 'to eh. Actually, buong mundo na malapit na eh. So, yung sinasabi namin sa inyo nito, hindi nyo man naintindihan ng lubusan, mukha man kaming baliw sa paningin ninyo, pero pinipilit po namin ipaliwanag sa inyo as a victim, hindi po yung ano, as an expert. Kahit nagagawa ako ng mga papeles para sa nanay ko, para sa mga kailangan sa sementeryo, death certificate, lahat. Pagkada lakad ko, nag-iingay sila kahit di ako umaalis. Nag-iingay sila. Naharas ka niyan. May tanong ako sa inyo, Raya, bago ko makalimutan. May sinabi ba ang B2K mo tungkol dun sa ano, yung narinig mo sa isip mo? May sinabi sila sa isipan mo yung tungkol sa nanay mo? Parang naalala ko, may sinabi silang gagawin sinabi sila nila. sa nanay mo bago nangyari yan sa nanay mo. Program kami ng nanay mo, kami ang kumukontrol sa inyong lahat. Papatayin namin lahat. Tapos, pinogram namin kayong lahat. Papatayin namin buong kamag-anak mo. Yun ang pinambablockmail nila. Pero hindi niya naman binanggit yung nanay mo mismo. Hindi. Napapatayin nila. Pinogram namin nanay mo. Pinogram namin kayo buong pamilya mo. Puro Ano mga saraulo yan. Huwag ka makikinig dyan. Ganito Ganun po kasi talaga. yan eh. Ganito yan eh. Pinakita Ngayon- nila sa akin ano yung ginagawa ng nanay ko sa taas ng bahay sa mata ko. Ibig Ganun. sabihin, nag-program yung nanay ko at pinakita yung isip ng nanay ko kung ano yung ginagawa dun sa taas ng bahay. Oo, tama. Para ganito, Paano mo kay Alvin? ganito. Yung mata natin na ginagamit na camera, Oo. paki-explain mo rin. Ganito po kasi. Saka yung tenga natin kung bakit tayo nag-i-spyan tayo sa loob ng bahay natin. Kaya ganito. Ang technology Gawa na, ng nanay. sige Brad, tuloy mo lang, sige. Tapos ipakita nila sa mata ko. Pagtaas ko, yun yung ginagawa ng nanay ko. Yun na talaga. Ganito. Kung bakit tinatawag na invasive tong technology na ito. Itong technology na ito, hindi lang kaya nito mag-monitor. Hindi lang pag-monitor ang kaya nito. Kaya rin nito mag-induce o mag-suggest ng mga thoughts o idea sa isang tao, lalo na kung hindi mo alam. Isa lang yan. Number 2, ano pa? Yung pangalawang capability nito. Isa sa mga capability nito. Lahat ng nakikita natin, nakikita nila. Kaya parang camera ang ating mga mata. Oo, yung audio Lahat ng narinig cortex. natin, narinig din nila. Yung audio cortex mo sa utak mo at saka yung visual cortex mo na-engage na kasi. No? Na-engage na yung buong utak mo. So nagkakaroon nga ng tinatawag na transmission ng messages through computer. Kaya ang tawag po kasi nito, lagi nyo itatandaan, brain to computer interface. So nakalink na yung yung utak mo, nakalink na sa computer. Ang naglilink sa kanila, yung signal na nanggagaling sa computer nila by satellite, by cell towers or by cyclotonic towers,
device. tsaka yung utak mo. Kasi po, yung ibang mga TI may implant. Actually, yung iba, walang implant. Dahil gumagana yung technology kahit walang implant. Yan ang wala pa nga Kahit sa ako, wala akong neurotechnology. implant. Yan ang kulang. 100%. Actually, sa neurotechnology kulang po eh. Pero, bilang biktima po, magsasalita kami na kaya nilang basahin yung utak ng tao at kaya nilang makita yung nakikita ng tao mismo in real time. Parang At iniisip. ang mangyayari, yung camera mo, na which is yung mata mo sa katawan mo, kung ano yung nakikita mo na yan, yun din yung nakikita nila sa computer nila. Kung ano yung na-imagine mo, imagination mo, nakikita din nila yun sa computer nila. So malaki po itong project, hindi lang ito basta-basta. Ang ginawa nila, parang ibinigay lang nila yung sisi sa mga kapitbahay mo o sa mga gang stalkers para yun lang yung lagi mong sisisihin bilang TI. Pero actually, ang mga nasa likod ng programang ito ay mga military, mga intelligence na mga malalaking intelligence agencies sa isang lugar o sa buong mundo. Hindi po ito kapitbahay mo lang o sindikato lang para maliwanagan po ang lahat. Kasi baka malito mga tao eh. Baka kalain Military nila. operation. Oo, baka kalain lang nila. Oo, Military kapitbahay mo lang. Galing operation. naman ng kapitbahay Operation. mo, di ba? Kasi maraming meron. Pero para maliwanag, talagang military operation ito. Okay, hindi naman yan magiging ganyan na malaki sa buwatan kung hindi naman alam ng militar. Alam nila to. Kaya lang, sino-sino sa mga military ay nakakaalam. Kasi, okay, masasama itong yung nagpo-program na to, no? Pero marami pa rin military at mga kapulisan na matitino kasi may takot sa Diyos. Hindi naman natin pa pwedeng lahatin dahil hindi din papayagan ng Diyos yan na sumang-ayon yung mga babubuting na tao, sinasabi. Saka yung mga makabayang military, hindi papayag yan. Hindi papayag yung mga yan. Kaya nga Nagkukodeta nga sa atin. hindi naman as a Diba? whole kalaban natin yung military o yung armed forces of the Philippines. Hindi. Meron kasing mga rules. At saka yung mga mababait na mga military na mga police, sila yung mga walang alam tungkol dito. Oo, hindi Oo, nila sila pinapaalam. isolated sila kasi Isolated napapanood din ang sila. isip nila eh. Ganun Kaya alam po din nangyari din dyan. ng military na to i-isolate yung mga matitino. Oo. Kaya pag matino ka, madalis ka mamatay, di ba? Hindi ka kasama. Wala kang input tungkol sa nangyayari Ilalagay dito. ka lang sa mahirap na mission eh. Maaari ka na mamatay doon. Wala ka na. Lagay ka sa Tataas ang traffic. rango mo. Di ba? Lagay ka sa traffic para wala ka talagang alam. Ano kasi ito eh, kumbaga ba, old school na ito eh. Old tactics na ito ng tinatawag na military system sa buong mundo. At lahat halos ng umiiral na batas o pinagkunan ng ideya ng isang batas ay galing sa mga sinaunang sibilisasyon pa na umiiral. No, hindi yan ngayon nagkakaroon lang ng amendment na sinasabi dahil sa nagbabago ang panahon, no, tumataas ang technology. Kaya lang kaya lang mukhang bago ayon din pandemic. sa pangangailangan nila. Naayon sa pangangailangan ng isang sibilisasyon Sa bawat panahon, nababago yung batas. bawat dispensation na sinasabi. Ayan, yan ang ngayon. Kaya hindi pa nahuhuli itong mga lokong to. Sa panahon kasi natin, wala pang neuro rights. Actually, ang bansang Chile ang nagkaroon ng world's first neuro rights law na i-link nila ito sa human rights ayon sa mga professor, kasi ganito po no. Noong 2013, merong inilaunch ang USA, ang Barack administration na tinatawag na Brain Initiative Program. Sa Brain Initiative Program na ito, nagkaroon ito ng 500 laboratories sa buong mundo na merong $6 billion budget na sa loob ng 15 years. 2017, kung di ako nagkakamali, nagkaroon na din ng International Brain Initiative Program ang maraming bansa. So, bali ang nauna ay US sa 2013. And the rest, sumunod na rin, nagkaroon din ng International Brain Initiative Program. Ano po ba yung Brain Initiative Program? Ang Brain Initiative Program ay binubuo ito ng programa para pag-aralan ang utak ng tao, obviously. Ano ba, sino yung mga nasa likod niyan? Ang mga nasa likod niyan, mga neuroscientist.
mga psychiatrist at military. Sila po ang nasa likod niyan. Okay? Ano ang nakita nilang danger? Yung isang professor doon na nanguna, si Professor Yusef, kung di ako nagkakamali, o yung scientist na yun, no? Na siya ang nagpropose sa bansang Chile sa mga senador doon para magkaroon ng batas maprotektahan ng utak ng mga Chilean citizens tungkol sa neurotechnology na ito, na mind reading technology. Okay, na magkaroon sila ng tinatawag na protektahan yung identity ng tao, protektahan yung morality ng tao, protektahan as in yung buong human rights ng tao. Ngayon, after ng mga ilang panahon lang din, sumunod na rin itong ibang bansa, Spain, Chile, Italy, France, Brazil. Ngayon, sumunod na. Ngayon, ang layunin nila ngayon, i-connect nila ito sa Geneva Convention, yung tungkol sa human rights, para magkaroon ng international law tungkol dito. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, pagka saktong-sakto, iniimbestigahan din to ng isang United Nations. Excuse lang po. Sige. Kapal. Okay, sige. Okay lang, tol. Salamat sa pagdalo mo, ha, sa pag-join mo. Ingat. Ako na lang sa YouTube. Abangan ko na lang sa pag-upload. Okay, sige, Salamat. tol. Ingat. Oo, sige. Ngayon, yung kailangan Ikaw, ko Elmer, magkaroon- may gusto kang i-share? Magandang hapon lang. Ay, magandang gabi pala. Oo. Magandang hapon pa ako Diyan. tuloy. Porque hapon ako lagi nagigising. Oo, yun. Ano ko lang ba, tawid ko lang para tas aanin ko na rin kayo, no. Ito, yung magkakaroon nito ng law. Pag nagkaroon ito, saktong-sakto nagkakaroon kasi ng investigasyon ng isang special rapporteur sa UN. Ang pangalan niya ay Nils Melzer. Siya ngayon nag-brand na ito ay tinatawag na cyber torture, no. Magkakaroon ng connection yan balang araw. Magkakaroon ng international law. Siyempre, kasama tayo sa United Nations ng bansang Pilipinas, naturalmente na sumunod sila. Actually, naglabas na ng moratorium ang UN na lahat ng mga surveillance technology ay iput on hold na dapat. Itigil muna. Moratorium on sale tungkol sa mga surveillance technology. Naglabas na ang UN ng memorandum. Ilalagay ko rin po sa link para makita nyo na totoo yung sinasabi namin. Hindi ka po sasalita dito ng hindi namin kayang backupan ng mga dokumento o official websites. Ngayon, sasabihin po namin sa inyo kung ito'y galing sa sarili naming opinion lang para hindi kayo maligaw. Ngayon, baka ito si brother Paul, baka may gusto kang i-share. Ano ba ang tunay mong pangalan? Ilang taong ka na? Taga saan ka? At ano yung ilang taong ka na PI? Little. Ako, napuputol ko na. Sige. Ang pangalan ko, Paul Calayan. PI ako since 2003. 2003, tagal din pala, no? So, binabasa ko yung parang pangatlo ako. 43 na ako. 40. Yung mga rin yung nakita kong pinakauna, saka yung nasa Japan. So, parang pangatlo ako. Anong tanong, Brad? Nagbabasa ako, marami akong binabasa din. Kaya lang nakita ko kayo nung nagdaan ako, nag-browse. Nakita ko yung grupo. Saan ka ba sa Pilipinas? Nasa Bicol ako ngayon. Bicol, Bicol. Camarines Norte. Mang Remeo, parang Tagalbal. Sige, Kuya Remeo. Nagbabasa ako, nanonood ako ng Santo Domingo Albay. Norte po ako, Norte. Ayan, Marami na rin itong binasa. Napakarami ko na rin binasa. Kaya lang, paulit-ulit lang din yung So, buti nga may grupo. Dati, kala ko, ako lang mag-isa nun. Saan ka na target, Try kuya? ko na rin magreklamo. Gawa rin ng mga, Saan ka na target? nasa Saudi ako noon, OFW.
May kapareho Jeff. kaming sa Saudi. Oh, si Kabusao, Mr. Kabusao. Oo, si JC. Saudi Okay. din siya 2003 pa ako. Oh, hindi ko lang sure. Ganito, kung 2002, 2003. may plano po kasi kami na nitong darating na December, kukolektahin natin ngayon. Ganito, payo ko po sa mga bago, gumawa kayo ng affidavit ninyo, ilagay niyo complete information niyo, kung may passport ka, ilagay mo din doon yung passport number mo o valid ID mo kung meron. Si Joe, may format ng affidavit. Ngayon, ipapasa natin ito sabay-sabay. Ang gagawin nyo, pipirmahan nyo yun, no? Bali, paunang ano natin to, paunang step natin to. Ang susunod nating step, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na portable counter device para pang-measure ng radiation na tumatama sa katawan ng tao na ISO certified. Yan ang second project natin. Dahil yun ang gagamitin nating pinaka-ebidensya laban sa mga perpetrators na ito. Para wala na silang, ano ebidensya nyo? O ito, may limit dosage tayo sa international dosage. Ang pinapayagan lang ay 0.11 microsievert per hour. Pag lumagpas ka doon, pag tinutukan ka kasi nakiklaim ka na TI ka di ba? Dapat lalagpas sa'yo to 0.20 o gano'n o 0.30 something ang ano mo, ang tama sa katawan mo. Wala kang lusot ngayon nun. Kahit na tunay kang TI, kasi marami po ngayon peki Marami mga nagpapanggap na TI daw sila Yun ang katibain din natin pagdating ng panahon, no, kung laloban. Ngayon, kaya naman gumagawa tayo ng video ito para for the record na para kahit ano man mangyari sa atin, syempre ilayo ng Panginoon, mamatay man tayo, bukas na makalawa, may record na tayo. Okay, ano na natin to, protection na rin natin sa sarili natin bilang mga biktima. Kaya kasi tayo nitong patayin, maski natutulog tayo. Oo. Depende sa kapritsyo nila. Para alam Kaya hindi ninyo. natin dapat itago Pero ang point dito, huwag kayong matatakot. Huwag tayong matatakot kasi May Brad, Philippine Constitution. Pakibasa na lang, medyo para sa atin yun. sige, tol. Article 3 natin, Article 3, inaano ko rin yan. Sa Bill of Rights natin, kasama yan na. Bill of Rights, 23. Article 23. Yun ba yung pinasa mo kanina, brother, na sinasabi mo? Ay, yung nakita ko yung neuro rights. May parang, may kopya na ako nung Ganito Nakakuha kasi, ba kayo ng kopya? words first, kasi yun yung neuro rights. Wala pang neuro rights sa Pilipinas. Ang pinaka... Oo, sa Chile. Sa Chile pa rin. Yung over 25. Sa Parang may Chile, nakuha ko. sa Chile meron na actually naka-post na sa website natin pati dun sa sa Facebook account natin. Kung wala sa Meron na. dito, no? May kopya din na ako. Mag-ano kayo, brother, mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin na ito. Para dumami yung viewers. Tapos i-share nyo rin i-share yung mga video doon. Sabihin nyo, ipakalat nyo sa mga kaibigan nyo. Mag-subscribe din. Tapos i-visit din yung website natin para mag-viral tayo. Samantalahin natin habang pwede pa yung Facebook kasi baka malay mo, itanggalin na nila to. May metaverse na daw Di ba? Hindi kasi okay lang yung kasi yung EEG, parang medyo malapit na tayo makakuha ng ebidensya doon. Hindi siya ganun ka-accurate. Ganito, Kasi 'di ba, kaya nilang i-shutdown yun sandali lang. Tapos babalik na naman sila na hindi sila madedetect. So Ganito. hindi yun pwede, hindi yun obra. Di ba? Nagpa-ECG ka, nagpa-CT scan ka, pinatay nila yun sa oras na yun, hindi madedetect. Ganito, Oo. Kasi hindi brother. nagiliwanag. Ang pinakamabisang ginawa ng mga TI sa bansang Thailand, ganito, gumawa sila ng portable device para masukat yung radiation na tumatama sa'yo. Kasi merong international law na limit dosage na dapat na tumatama lang sa isang citizen na normal o public. Na itong patayan na ito ay kailangan nilang tupadin. 0.11 microsievert o MSB. Nawala si brother. Hello? Narinig mo ba kayo, brother? Narinig ko Ayan. yan. Ganito, brother. Sa bansang Thailand kasi merong ginawa sila na may device na
pagtutok sa kanila nun, nasukat kung ilan yung tumatamang radiation. Yun ang pinaka natin dito, laban natin sa mga to. Kasi yun, hindi nila pa pwedeng dayaan yun. At hindi rin natin pwedeng dayain yun. Kasi meron ng limit dosage na tumatama. Ang limit dosage na tumatama dapat lang ay 0.11 o 0.12. Pag lumagpas ka doon, naging 0.20 o 0.30 something, ganyan, yun, doon ka na magkakaproblema. Doon na sila magkakaproblema. Yun na yung ebidensya natin na sobrang radiation na tumatama sa atin. Saka yung may may papayo ko nga pala sa atin. Kung alba nagdideskumpiyado kayo na kayo ay may microchips at hindi kayo pa mahal ang CT scan kasi 200,000 yan. Pumunta ka sa mga veterinary clinic kasi sila ang unang-unang gumamit ng microchip sa mga pets. May pan-detect sila niyan. Makakamura pa tayo. Sa veterinary clinic, basta magtanong kayo kung sila ay nagkakabit ng chips. Pag nagkakabit sila ng chips sa hayop, ayun, paki-scan nyo nga ho ako. May tool sila niya na scanner. Ito, ano ko po sa inyo yung Yan ang pinakamurang electromagnetic paraan. spectrum. Ganito kasi yan. Meron tinatawag tayong gamma ray, X-ray, ultraviolet, infrared, microwave, and radio wave. Yung mga electromagnetic spectrum na sinasabi. Ano ba yung mga example ng gamma ray? Yung terrestrial gamma ray flashes o PET scan. Ngayon sa X-ray, syempre yung airport security scanner, yung example. Yung ultraviolet naman, UV light from the sun. Alam naman natin yan, yung visible light. Yung visible light, yung mismong light, yung light na fluorescent light niyan, kasama sa electromagnetic spectrum yan. Yung infrared, example nun? Yung TV mo, yung remote control mo, o yung night vision goggles ng military, yun ay tinatawag na infrared, kasama din sa electromagnetic spectrum yun. Ano pa yun? Microwave. Yung microwave, yung aircraft communication system, yan ang example ng microwave. O kaya yung microwave oven mo na nilulutuan mo yan sa kitchen mo, kaya nga tinawag na microwave oven yan. At yung pinakahuli, yung radio wave, yung amateur radio wave na two-way radio, at saka yung AM radio wave, AM, FM na sinasabi. Yan yung mga kasama sa electromagnetic spectrum na para malaman. Yung mga non-ionizing. Ngayon, yung ionizing at saka non-ionizing, si Kuya Remedyo po, ayan, pakinggan po natin. Ganito po yun. Sa mga radiation po, may dalawang uri ng radiation. Kasama na yun sa mga gamma ray na yan, yung mga ultraviolet, gano'n. May grupo sila ng dalawang uri. Yung unang, may tinatawag silang ionizing radiation, saka non-ionizing. Ang ibang tawag naman dyan, ionic and non-ionic. Yung tinatawag pong ionic o ionizing radiation, ito po ay nakakapag-knock out ng electrons ng isang atom. Kung maalala po natin yung ating elementary atoms, ang mga atoms ay may parang katulad ang struktura ng solar system, may araw yung nucleus, yung neutron nila. Yung neutron nila, proton, nandoon sa loob ng nucleus. Yun yung pinaka-araw. Ngayon, yung electrons, so parang mga planetang Earth, Mars, ganyan. Yung pinakadulo natin ng planeta sa solar system natin ay Pluto. Yan ang pinaka-outside, pinakamalayo na electrons ng isang atom. Yun ho ang madaling tanggalin sa orbit. Yung pinakamalayong, yung outside, yung pinaka-outer shell ng atom na nag-orbit na electrons, madaling tanggalin ho yun ang ionic na radiation. Ibig sabihin, pag nananak out niya ang electron ng isang atom, nakakagawasan ng kuryente, ng electric current sa katawan o sa tubig. Kaya tayo nagkakaroon ng electric current kasi yung nade-displace, yung nananak out na electrons, napapalitan nyo ng iba. So, continuation yun. Palipat-lipat sila, parang palo the needle. Kaya nagkakaroon ng electric circuit sa katawan natin, ng no? tao. Para sa Kaya mga walang ideya, ito ang mga basic na dapat po malaman nyo. Ano ba yung radiation? Ang radiation, sabi sa definition ng radiation, energy emitted from a body or source that is transmitted through an intervening medium or space and absorbed by another body. So ang radiation, ibig sabihin, isang enerhiya na from point A
natatransmit to point B. So kailangan mo ng device para mag-emit ka ng radiation or body or source para magkaroon ng transmission at ay yung transmission na yun, ang tawag doon ay nasa form siya ng wavelength, no? Wave. At ang dalawa ang klase ng radiation. Ang klase ng mga radiation na yun ay non-ionizing or ionizing. Non-ionizing radiation is longer wavelength or lower frequency, lower energy. While ionizing radiation naman is short wavelength, high frequency, high energy. Ionizing radiation has sufficient energy to produce ions in matter at the molecular level. If the matter is a human, significant damage can result including damage to DNA and so on. Isipin niyo po, yung sinasabing ionizing, kayang sirain miski yung DNA mo. Okay? Para maliwanag, isipin niyo yun. Yung ionizing, kayang sirain yung DNA ng tao. Yung non-ionizing, baliktarin mo lang, hindi kayang manakaut yung mga ions mo sa katawan. Ganun katindi ang radiation. Para magkaroon sila ng ideya kung paano niya nakakasira ng katawan nga at sa loob na, para nagkakaroon na rin ng communication. Kasi nga yung ionic, pag sinabi ionic, nakaka-knock out ng electrons. Yan muna. Tapos yung non-ionic, non-ionizing radiation ay katulad ng microwave. Hindi siya nakaka-knock out ng electron, pero nakakapagpalipat siya ng atom. Yun naman ang kaiba niya ng ionizing. Kung ano siya nakaka-knock out ng electrons, may pagbabago magagawa yan pag nabalanse ang electron, ang atomo, natanggalan na isang electron, nag-mutate siya sa iba. Tatanggap siya ng ibang band. So, yan ang mga magagawa niyang magagawa niyang panira sa katawan ng tao. Yung isa naman, hindi nga nakaka-knock out ng electrons, pero nagagalaw niya naman yung atom. So, pwede niyang itulak yung atom sa molecules niya, alba sa tubig, pwede niyang i-separate yung oxygen doon sa hydrogen. Yan ang non-ionizing. Yung ionic naman, pwede niya lang tanggalan ng electrons, yung atom ng oxygen at ng hydrogen sa tubig. Kaya So, delikado. nagkakaroon ng electric current. So, doon nila napoproduce sa non-ionic, napoproduce nila sa ionic, yung nakakapag-knock out ng electrons, ang mga frequency, mapoproduce ang sounds, video, kung ano. Doon nila na mamanipulate sa katawan ng tao yun. Alam niyo po ba kung bakit Na-knock out na dito nila ang electron. masyadong itinuro sa mga normal na tao tulad natin? Dahil natatakot Wala sa sila. libro yan. Wala sa libro masyado iba. Natatakot sila na malaman ng publiko ito. Kaya tinago nila ito yung ganitong klaseng mga kaalaman. Hindi masyadong alam ng mga tao yung tungkol sa frequency o tungkol dito sa radiation. O, diba? Hindi masyadong alam. Hindi lang ng mga tao, mga radiology, yan, alam nila yan, mga radiologists, di ba? Extremely low frequency, wala sa libro ng engineering kasi Ayan. yung mga 1985, nung target ko 1985, hanap ng mga libro, wala ako nabasa. Pati electronics engineering na wala. Simula Simula po nung- yun. Sabi ni Kuya, base Kasi po sa wala karanasan niya nung araw, Wala pang Wala. internet din Umaasa daw sa libro. kasi ano ba yung ibig sabihin ng ELF? Kasi alam mo ba yun Ano ba yung ELF or extremely low frequency? Kasi dito sa frequency na nalalaman lang natin na pinaalam sa libro natin noon, nalalaman lang ng libro ay 'di ba meron tayo sa TV sa TV radio natin may tinatawag tayo na very low frequency. Yun ang pinakamababa natin, very low frequency. Ang susunod doon, very high frequency, VHF. Ganito po LHF, kasi. VHF. Tapos sumunod doon, ultra high frequency. Ngayon, yung sa very low frequency, yung babababang frequency doon, ito na, extremely low frequency na Ganito. hindi tinuturo sa libro. Base sa Wikipedia,
yung extremely low frequency o ELF, ang naglalaro siya between 3 Hertz to 30 Hertz. Kahit na 1 Hertz to 30 Hertz, ganun lang siya kababa. Kaya napaka-low niya eh. Kaya extremely low eh. Kaya kung lahat po kasi ng hertz, ang may hawak niyan, military. Lahat ng frequency, tandaan niyo po yun. Yung kilohertz, tsaka yung hertz, megahertz, yan. Lahat po yan, galing sa military po yan, military term yan. Para malaman niyo kung ano yung hertz, hertz frequency, yung chart. The hertz or yung hertz, HZ, is the derived unit of frequency in the international system of units. Is defined as 1 cycle per second. Yung 1 hertz, isang cycle. Ano ba yung cycle? Yung oscillation, yung pagbabalikan, yung wavelength. Ipaliwanag ko kung ano yung cycle sa frequency sa electrical. Kasi sa electrical yan nag-umpisa yung cycle. Sa electrical kasi, halimbawa sa DC na tinatawag, sa battery, katulad ng mga kuryente na galing sa battery DC, may negative at may positive, may polarity siya. Pag ang halimbawa, yung battery ay may isang bumbilya, ngayon nagmumula lagi sa negative, nag-uumpisa ang flow of electrons sa kuryente. Pag pasok niya, ang isang cycle ay pag dinanggaling sa negative, dumaloy nga sa kuryente, dumaan sa ilaw, bumalik dun sa positive. Yan, naka-isang cycle siya. Naka-isang cycle, nakabalik siya doon sa positive, 1 cycle. Sa alternating current na ginagamit natin ng kuryente dito sa bahay natin, alternating current to AC. Ito naman ay walang polarity. Ang ginagawa naman ito ay may dalawang kawad, tapos ilaw, halimbawa dito, ilaw sa dulo, dalawang kawad. Ito ay umiikot ng pakanan, halimbawa, tapos bumabalik siya. Ibig sabihin, parang gumaganon-ganon lang yung kuryente, hindi sa cycle na katulad ng DC na paikot-ikot. Ito naman pa, gaganon ng kalahati, babalik ng kalahati, babalik ng kalahati, babalik ng kalahati. Kaya sa AC naman, ang 1 cycle is pumunta ng kalahati at bumalik ng kalahati, so 1 cycle na complete. Kaya kung tingnan niya sa chart, yung kalahating ganon sa taas, 1 cycle, tapos meron nang mapabalik na sa ilalim. Yan, ang tinatawag nilang isang cycle, di ba? Cycle Parang kasi may per isa. second dyan eh. Para maliwanagan yun, per second siya. Kaya isang segundo, isang cycle lang na gano'n, nakagano na siya. Nakabalik na siya katulad sa kuryente natin sa bahay, yun nga, iba ang kuryente niya, walang polarity. Tumatakbo muna siya, di umilaw yung ilaw, tapos bumabalik siya uli, 1 cycle yon. Yun ay kung sa per second, 1 cycle per second, sa ilaw natin ay 60, di ba? 60 Hz tayo. 6 na po isang balik na gano'n. 6 na po. Ito Diba, yung isang ganon, isang cycle. Isang ganon ng kuryente, isang cycle. Albawa, ito yung bumbilya. Dinaanan ng kuryente yung bumbilya na yan. Tapos pagbalik na isang cycle. Sa 60 Hz natin na nakikita sa bahay natin, ibig sabihin, 6 na pong ganon. Isang ganon, 1, 2, 3, 4. In 1 second, nakaka-60 siya na cycle. Kaya 60 Hz ang ating kuryente. Para makuha natin, para magkaroon lang tayo ng basic na kaalaman sa cycle at frequency. Actually, kung di ako nagkakamali, ang military frequency ay naglalaro between 1 Hz to 3,500 kilohertz. Bili mo, 3,000 isang segundo lang yan, no? Ngayon, Naka ito yung 3,000 na siya, ito yung balik. mga cycles, Ganun no, ng kabilis. mga hertz. Ang una ay hertz or 1 cycle per second, or cycles per second. 10 hertz, kilohertz, sunod ay megahertz, gigahertz, o tsaka terahertz. Yung kilohertz, 1,000 hertz yun, yung equivalent. Yung megahertz naman, 1 million Ang ibig hertz. sabihin, yung 1,000 na yun, sa loob na isang segundo, nakaikot na siya. 1,000. grupo. Kaya Oo. kaya ang military, ang hawak nilang hertz ay between 1 to 3,500 hertz. Yan ang hawak nila kung daw nagkakamali yan ang diyan sila naglalaro. Diyan sila kumukuha ng frequency na sa communication system nila. Kasi beyond that, masyado na malaki, as in hindi na parang pang outer space na yung datingan, gano'n. So masyado ng yun ang nakita ko sa isang video ng Thailand na
Sabi niya, naglalaro yan. Ayan, yung police radar o frequency radar, ayan, dyan naglalaro yan. Yung worldwide police radar na sinasabi, ito, ang dami, 2.5 gigahertz. Isipin nyo, ang dami, ang napakadaming frequency na naglalaro na ginagawa ng sa atin sa buong mundo. So, sa mga frequency na yan, ano ba yung epekto sa tao niyan? Pinaalam ba sa atin? Oo, pinaalam. Ngayon, ang tanong, alam mo ba bilang tao, normal na tao? Hindi. Sino nakakaalam? Yan na nga, dyan na nga pumapasok yung International Energy and Atomic Agency. Diyan na natin makikita sa kanila kung ano-ano ba dapat yung allowed dosage na tumatama na radiation. Kasi, iba yung allowed dosage na radiation sa mga tao nagtatrabaho sa mga nag-i-install ng 5G towers o 4G towers. Iba yung radiation na tumatama sa kanila, mas mataas kaysa sa publiko. So iba din yung nila, yung limit dosage para sa kanila. Bilang normal na tao na hindi ka naman nagtatrabaho sa mga radiation prone area, dapat hindi ka mag-exceed doon sa tinatawag na limit dosage bilang publiko. Dahil actually merong international law diyan sa UN, diyan sa Geneva Convention yan, na bawal mong ibaliwalain yung mga taong sensitive sa electromagnetic radiation o diyan sa mga kahit sa mga Wi-Fi radiation merong law na nag-exist na sa international law tungkol dito. Yan ay base kay Dr. Barry Trower na isang microwave expert, sabi niya. Ngayon kung mga tayo mga normal na tao lang na kaya lang din natin nalaman ng mga bagay na ito dahil sa kaka-research natin bilang biktima. Kaya naman natin kailangan sabihin ito sa tao para malaman ng tao na alam namin yung sinasabi po namin kahit na sa basic na bagay lang. At hindi po kami nagsasalita ng walang basihan at focus lang o conspiracy theory lang. At katunayan, ito ibibigay namin sa inyo yung mga sites para malaman nyo yung tungkol sa sinasabi namin. Yung radio frequency, electromagnetic spectrum, etc. Batas dito. Sa mga bago pong kapatid natin sa paghihirap, mga bagong TI, Brother Janito, andiyan ka pa ba? Dito po. Kamusta naman ang lagay mo? Kasi sabi mo, nung February. Lahat na yan, bro, naranasan ko. Nagkaroon nga ako ng mental breakdown. Oo. Nagamot ko lang. Hindi, dadaan talaga ang tao pagka naging biktima nito. Kasi nga ang purpose ng programa, either magpakamatay ka, pumatay ka ng tao, or mabaliw ka. Yan ang kasi ang tawag nila dito sa military na may lumalabas na balita dito sa sa mga military. Nililink natin to bilang hindi lang psychological warfare, kundi cognitive warfare. Itong ginagawa sa atin na naka-design ito para sirain talaga ang isang bansa, actually hindi lang tao, bansa. Kaya na without using any weapon na barrel o missile, kaya nila dinesign ang programa na ito para pasukuin, sa madaling salita, pasusukuin mo yung kaaway mo nang walang laban na mangyayari na physical fight gamit itong tactic na ito. Lahat silent. Bali, Kayo, Bal, Harari. Ang matatanong din natin sa sarili natin, kung lahat ng militar sa buong mundo, lalo na sa leadership ng US, yung mga allied countries, ay may mga target individuals na katulad natin, di ba? Ang China meron, pero kaaway yan ng US. Ang Russia meron din. Lahat ng bansa sa buong mundo, pero lang nitong mga Chile, pero merong mga Chilean na may non-TI din. Meron ding mga TI sa Chile, maski sila yung unang nagpasa ng bansa, may mga TI dyan sa Chile bago na ipasa yung bansa, yung batas na yan. Kung ang buong bansa, ang military nila ay nagkakaisa sa pag-e-experiment o pag-atake sa tao ng ganito, sino ang ibig sabihin ng kaaway nila? Ganito. So magtatanong tayo Actually, ng gano'n. yung sinasabi nating cognitive warfare, at ang ibig sabihin kasi niya, attempts to alter people's perceptions. Yung
perception mo bilang tao, i-alter nila yan. Mm-mm. Which is the fundamental basis for action. Perception is a product of cognition, which is the mechanism. Cognitive warfare attempts to tap into your cognitive ability. Yung cognitive warfare nga nila, yung mismong perception mo bilang tao, i-alter nila, babaguhin nila, pakikialaman nila. Yan ang ibig sabihin. Bali gano'n, nasa warfare tayo. So, kung lahat nga ng militar sa buong mundo ay ganyan, kaya kailangan ma-regulate to, ang kaaway nilang tinitingnan ng taong bayan. Mga tao. Nakamisign nga ito. Lahat sila meron eh. Russia meron, China meron. Ang kalaban nila, ang tinitira nila ay katulad natin ng mga mamamayan din Human ng bansa mind kasi nila. ang battlefield ngayon. No? Ang utak talaga ng tao, ang pinakahuling domain. Kaya nga nilang ginawa itong Neurorights kasi ang huling domain mo bilang tao, bilang ikaw, maprotekta mo bilang ikaw, yung utak mo. Once na compromise ang Oo, utak, kaya nga, ibig sabihin, ang titingnan natin kung sino kalaban ngayon ng military lumalabas. Taong bayan. Kasi hindi naman tayo military. Ang taong bayan ang gagaling ang intellect. oo, So, kailangan natin i-regulate ito. kailangan i-regulate yan. Dahil tinitingnan ng mga military na tayo ang kalaban at mamamayan. Dapat ipagtanggol tayo ang inaatake. Oo, kasi parang dating... So, kailangan ng regulation talaga dito sa Constitution. Kailangan pagtibayin. Kailangan pagtibayin. Kailangan sa batas nila at gumawa ng bagong batas sa Pilipinas tungkol dito para i-amend yung mga existing human rights natin. Kasi masyadong mahina eh. Masyadong lumala. Kaya nga tinan mo, ito, di ba, bakit tayo tinitira ngayon ng ICC, ang bansang Pilipinas tungkol sa human rights? Actually, kami po sa mga audiences natin, wala po kaming ibinuboto kahit sino, wala po kaming political bet na kahit sino man dyan. So, hindi kami dilawan o hindi kami pinklawan o kahit na ano yung sinasabi ng mga ibang botante. O, ayun, kaya lang namin sinasabi ito para magkaroon din po kayo ng idea na ito ay totoo, na may issue tayo tungkol sa human rights dahil nga masyadong maraming abusado na nasa authority, otoridad na abusado. Sasarili na sila. Nasa linya eh, wala. Coordinated sila eh. Oo, wala nang ano eh, isipin mo. Coordinate. Kita mo yung Pilipino na nasa US, nasa Guam, nasa teritoryo nasa teritoryo ng US, tapos nasa Canada, nasa Australia. Yung mga TI doon, mga Pilipino rin ang kumakausap sa mga utak nila. Therefore, military ng Pilipinas coordinated sa military ng Australia. So nakakaduda na nga sila, hindi na nakakaduda. Sila ay nagkakaisa na military sa buong mundo. Yan ang katotohanan eh. Lalabas ganun. Nagkakaisa na sila. Ang problema, tayo ang tinitingnan ng kalaban, samantalang tayo nabubuhay lang ng normal. Kasi Diba? ganito Tatrabaho tayo, nagbibigay ng income tax. ano bang law ang pwede mo sa akin sabihin sa amin na pwede mong gawin ito sa isang tao? Meron bang law na isa-cite mo sa akin ngayon para bigyan mong dahilan yung sinasabi mo kaya mo sa amin ginagawa to, kaysa gito, kaysa ganyan? Meron bang law na kahit sa international law, kung meron, ano yun? Wala, yung utak nga ng unggoy, hindi mo basta-basta pwede Diba? pag-aralan eh. Yan ang point. Pinagbabawal eh. Meron tayong mga code of ethics o code of moral, code of human rights. Code of ethics and moral implication. Meron tayo niyan. Kung ano Hindi po ang pwedeng implication niyan. mawawalan ng isang bansa. Lalo na ang demokrasya natin ay galing sa Amerika. American to eh. Naapak-apakan ang demokrasya natin. Actually, yung ideolohiya ng demokrasya. Paano yung mga inventor ng Pilipinas, halimbawa, di ba? Ninanakaw na lang yung ano. Kaya meron tayong tinatawag na identity theft or meron tayong tinatawag na Property rights. Oo, meron tayong Intellectual property intellectual theft o na kaso eh, meron ganyan. Kaya nga nauso yung tinatawag na patent
no? Patented by who? Nagpapatent tayo Kailan ng na-patent ideya at natin. kung sino nagpatent? Maski anong ideya, maski paperclip nga, kailangan ipatent eh. Oo, Di ba? Kahit gaano pa Kasi kalit ideya yan, mo yan eh. Maski nga imperdible, eh, nakapatent yan. basta original na ikaw ang nag-invento niyan. Ang gumawa. Sa'yo yan. Yung toothpick lang ang hindi na ipatent. Kasi unang-unang na-invento yun. Oo. Pero kung yun noon, may patent agency na ng toothpick, ipinatent yan. Invention yan eh. Oo. Di ba? Yung simpleng Oh, bagay. yung mga ganyang bagay. Kaya Pagkakaperaan. na-invento yan. Kaya na-invento yung mga actually yung mga existing laws naman no, dapat sa tingin ko lang ito base opinion ko lang bilang tao. Dapat ito ang nakikinabang sa mga laws na nag-exist sa buong mundo, yung taong bayan. Pero parang ang lumalabas ang nakikinabang lang yung mga mayayaman, hindi ang taong bayan. Bakit? Bakit ganun? Sa buong mundo to, issue to hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo to issue. Pangkising na rin sa atin na talaga namang pag may pera ka, tsaka ka lang pakikinggan eh. Pero pag wala kang pera, lalo sa Pilipinas, tayo ka. Hindi, saka yung implikasyon nitong targeting, pinaghirap tayo, di ba? Pinaghirap tayo sa buhay. Oh. Kaya naiisip ko, kung bakit maraming mahihirap sa isang bansa, sinadya nila yan. Kasi tayo nga, nagawa nila ng parang paghirapin eh. May kapasidad naman tayo, di ba? Katulad ko, all around maintenance ako. Oh. Electrical, electronics, mechanical ako. Air conditioning technician, electronics technician, and electrical technician. Pero wala akong trabaho. Kaya nila akong pagpahirapin. So, kung nagagawa nila kaya natin paghirapin yung mga katulad natin na kaya naman magsikap sa sarili, kaya, ibig sabihin, plinano nilang paghirapin itong mga tao na to na mahihirap, nasa squatter. Kasi ayon nga sa isang presidente si Theodore Roosevelt ng US, ang sabi niya, sa politika ay walang aksidente. Sabi niya, ang lahat ay plinano. Kung nagmukha man niya na aksidente, kasi plinano yan na magmukhang aksidente. Kung tayo ay plinano na maghirap ng ganito, hindi tayo makaasenso sa buhay natin, tiyak, plinano din yung mga mahihirap na yan. Diba? Maaaring ganun ang implication na maiisip natin. Saan ba kumukuha ng Naisip na nila sa akin eh. Marami naman kasing ginagawa itong CIA ng Amerika na mga crimes against humanity. Marami na silang kasong ganyan actually. Pero ba't nandiyan pa rin sila? Di ba? Kasi pinagsisiyan din yung pagkakagawa sa CIA nung naggumawa niya. Parang si Harry Truman yata, nawawala rin sa isip ko yung history niyan eh. Nung ginawa niya yan, talagang para lang sa security ng Amerika. Nung bandang uli ng sila, kasi nakahawakan ng private. Kung daw nagkakamali. Lumalabas na private army ng CIA. Hindi siya sagutin ng bansang Amerika. Ang conception ng paggawa ng agency ng Central Intelligence sa Amerika din. Dahil nung World War I, kung hindi ako nagkakamali, ay merong intelligence agency na rin dito sa UK na nauna kaysa sa US. Yung tinatawag na MI5, MI4, tama ba kung kuya? MI5 and MI6. Yan, yung MI5 and MI6, yung mga intelligence nila. Kaya parang nagkaroon din sila, dapat meron din tayo Amerika. Diba? Siyempre, parang yun eh. Gumaya din sila, nag-CIA sila. Yung Russia ay KGB. Diba? May ganyan. Kaya ang nangyari, ngayon nagunahan tong FBI tsaka yung CIA araw. Parang hindi sila kasi para sila intelligence body sa loob ng Amerika eh. Nagkaroon ng parang beef pa yun eh. Parang brief history lang dyan tungkol dyan. Ngayon, yun na nga eh. Nagkaroon ng itong isa sa una-unang project ng CIA na to, yung tinatawag na paperclip. Itong paperclip project nila na ito, yung mga war criminal scientist ng Germany nung araw, kinuha nila, ginawa nilang scientist sa bansa nilang Amerika mismo. Kaya nga nagkaroon dahil din sa paggawa nila na ito, yung mga crimes against humanity kaso na itong mga itong mga scientist ng Germany na ito, yung mga syempre, yung mga programang ginagawa nila sa German, ginagawa din malaking posibilidad na ginawa mo din o ginagawa mo din sa pinagsisilbihan mo right after ng amnestia sa'yo. At isa nga doon yung mind control program. Ito na nga yun, MK Ultra.
Di ba? Kaya lahat ng, actually marami pang ano, ang isa lang na nahuli nila yung MK Ultra na yun eh. So meron pa yung Project Pandora ng pag-aaral din tungkol sa microwave. Na inamin yan ano eh, na meron ako nakitang clip ni President Clinton nung araw. May clip yan eh na inaamin niya. Nagsusorry siya sa public speech niya na humingi siya ng tawad sa publiko dahil marami siya nakitang white papers na ginawang experiment ni yung mga American citizen tungkol sa pag-aaral o prolonged exposure ng microwave radiation. Sipin mo, inamin na mismo ng presidente ng Amerika. Hahanapin ko yun, yung link na yun, ilalagay din natin sa description nito pag in-upload natin itong video na ito. Diba? Naging addict sa frequency ang gobyerno ng Amerika, mga scientist niya. Oh. Yan, nagbabad sila sa frequency. Nagkaroon Sa kasi technology ng frequency yan. Napraning na sila dyan. ayon kasi kay Dr. Barrett Trower na isang dating MI5 agent, MI6 agent yun si Dr. Barrett Trower na radiation expert din o microwave expert. Ito palang Amerika ay nagkaroon ng naughty idea tungkol dyan. Nung around 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, yan, between those times, no, years, decades na yan, 500,000 sa buong mundo yung mga targeted individuals na sinasabi na pinili ng gobyerno. Half million ang buong mundo, worldwide yun, na pinagamitan na itong technology na ito. Na sipin mo, kung isa ka doon mga araw na yan, wala kang kamalay-malay, ginagawa ka lang. Hanggang ngayon nga, napakahirap ipaliwanag paano pa kaya ng mga type mo. Kuya, share mo experience mo dyan sa lumapit ka dyan sa NBI sa atin. Kamo. Pupunta pa tayo sa FBI. Diba? Sa NBI. Sa atin Pupunta naman. muna tayo sa NBI. Oo. Pinaklear ko nga yan kay Ah, pagkatapos natin pumunta ng yung ang experience ko dito sa human rights. ah, Nung hindi, kasi nung 1985 ako na-umpisa nito eh. 1985 naharas na ako. 1986, yun nga, nagkaroon ako ng tinnitus. Mas matindi pala yun. Tapos nachichismis na ako dyan sa labas, sa bahay na kung ano-ano, magnanakaw ako. Basta yung lahat ng kwentong hindi maganda. Pati sa pagiging gay. Oo, naging gay ako. Marami raw akong lalaki. Ganon, kaya dinuduraan ako ng mga lalaki pag nakikita ako. Dinuduraan ako kasi lalakero ako eh. Yun ang kwento sa akin. Di nagtataka. Kaya pa nadura sa akin, doon dirin-diri sa akin. Dahil may ligaw sa lalaki. Yan, yung mga ganyang kwento. Bisa to. Tapos mga 1987 niya ako, 88, pumunta pa ako ng kasi nagtataka na nga ako, bakit alam nila lahat ng ginagawa ko, iniisip ko. Akala ko may mga mini camera sa loob ng bahay. Sinasalipsik ko yung bahay. Sulok-sulok, pati likod pati pako. Tinitingnan ko kung may electronics, wala naman. Ngayon, ang ginawa ko, baka ako na may device na kung ano nang matindi. Listening device yung kapitbahay, hindi ko naman mapagbintangan kung paano. Ang ginawa ko, tatawag ako ng human rights, pumunta pa ako ng Luneta Park. Kasi yung telephone booth doon sa Luneta Park, kasi wala pang cellphone noon eh. Pinag-uusapan pa lang sa magazine yung cellphone. Pumunta ako sa Luneta. Pag-dial ko doon sa numero ng Commission on Human Rights of the Philippines, ang sumagot sa akin lalaki, ang sabi sa akin, yabang, akala mo ko sino, naunahan ako, may military nang nandoon, nakatap. Electrician ako noon, nag-install din ako ng telepono, alam ko nakatap siya. Inaabangan na ako, nagtataka ko, paano nila nalalaman ang iniisip ko? Sabi ko, pupunta lang ako ng Luneta, doon pa ako tumawag, samantalang may telepono naman yung kapitbahay. Diba? Yung nasusundan nila kasi hindi ko pa nga alam. Yung pala, hindi ko alam na yung nakikita ko pala at narinig ko, nakikita nila ang iniisip ko at yung mga naaalala ko nung kabataan ko, nakikita nila, kaya nalalaman nila ang buong pagkatao natin. Pag naaalala natin yung mga bata pa tayo, lahat yun na pagdudugtong nila, tapos kaya tayo nahaharas ayon sa alaala natin. Hindi ko pa alam noon.
Tapos yung itong P2K na to, hindi ko rin ito mawawaan, parang may narinig akong boses na hindi ko matiyak. Alam ko parang baliw nga, parang magiging baliw sa ka. akin naman ng ganyan, yung narinig ko yung tinnitus na yan, ano ko, 16 years old ako. 2001 yun. Right after ng pagkagaling ko ng PGH nung araw, PGH kasi ako, na-operan ako sa appendicitis ang ano. Ang pinagtatakanan ng magulang ko noong araw na yun, noong time na yun, 6 hours daw ako, almost 6 hours ako sa loob ng operating room. Na napakatagal, which is dapat pala normally under normal circumstance ang appendicitis operation ay tumatagal lang ng 1 to 2 hours, maximum 2 hours. So yung sa akin 6 hours, dahil daw ang sabi ng anesthesiologist noon, mga doktor ng araw, nagkamali daw sila ng pag-anesthesia sa akin. Yung spinal cord ko, spinal column ko, merong 12 tusok ng karayom, needle marks na pag ngayon, Labis yun. Ako nga, no? Isa lang eh. Actually, partial anesthesia lang dapat ng ano eh. Hanggang nauwi ako sa general anesthesia o GA. Pinatulog ka din, ibig sabihin. Pagkagising ko sa recovery room, hindi ko na maramdaman yung dalawang pa ako. Baldado ako noon, hindi ako nakatayo, naka-wheelchair ako, pinapaliguan ako, nakaupo ako sa wheelchair. As in talagang 1 taon bago ako nakalakad. Doon sa mga time na yan, doon ko narinig yung tinnitus na yan, yung tinnitus na yan, doon ko unang narinig yung technology nila, doon ko unang naranasan yung matinding dream manipulation nila, doon ko naranasan yung nanaginip ako na demonyo yung yung pinanaginip ko na halos mamamatay na ako sa bangko ko. Doon ko naranasan lahat yan, pati yung bullying, paninirang puri ng mga tao. Yung mga yan, kasi nung araw wala pang Facebook, wala pang cellphone tulad ngayon So hindi pa ganun ka well coordinated yung gang stalking ko noon. Kaya kaya matindi yung ano. So nung mga time na yun, syempre high school graduate ako, dapat magka-college na ako. Diyan sa ako dapat sa RTU, napasa ko naman yung exam ng entrance exam nila. Kaya lang, nung naipasa ko yung exam, nasa ospital ako, nakaratay na ako. So 1 taon bakante ako, 70 years old, nagtrabaho na ako bilang dyan sa Dunkin Donuts sa Ortigas, may parental consent ako. Tumigil din ako after noon, 18 years old, nag-HRM ako dyan sa Alabang, hindi ko rin na ituloy. Pumunta ako ng Nevesia na hindi ko rin na ituloy, nag-nursing ako, sabi ng tito ko, nursing daw, hindi ko rin na ituloy dahil sa bullying. Ang daming bully, ang daming nangyari sa akin noon nung time na yun 2002. Ngayon, nung 20 years old ko, 2005, dito na ako napunta nun sa Macau, China. 2005 balik natin ako dito. TI na pala ako noon na hindi ko alam. As in, mula pagkabata ko, minano ko pala sa tatay ko to. Yun ang parang dating Kasi may mga nagpaparinig sa akin dyan ng araw ng mga tao. Hindi ko na siyempre papangalanan na yung nangyari sa tatay ko nga na tragedy na 4 sila magkakaibigan na sunod-sunod heart attack. Nung nalaman ko na itong parang programa nito, kaya itong technology, kaya pala talaga nito pumatay by heart attack, through heart attack, aneurysm o ano. So matindi. Stroke, matindi itong ano. Ako lagi ako may stroke Inaano ang bato ko, nag-stroke ako. Nagmamild stroke ako araw-araw. Ngayon, Yes, pwede mo kisingit. Mga Mio, pwede po ba tayo magkita ng 2nd week of December sa Manila? teka lang brada, ganito po, tatapusin muna po namin itong recording na ito sa gabing ito. No? Baka po May kulang pa. Ano yun? Tackle mo yung yung goal ng mga hinayupak na to. Oo. Para alam nila. Mamaya natin pag-usapan yung pagkikita, brother. Okay lang ba? Kasi para lang sa sa mga makakapanood na audiences natin. No? Yung pakikita natin doon sa inyo sa kabila natin pag-usapan of Oo. Kasi kailangan hindi nila alam yun Oo. Ngayon, assignment po natin noon next time po ang itatakel natin ano ba yung mga goal o yung layunin ng programang ito, bakit nila ginagawa ito, bakit hindi sa amin, bakit hindi sa kanya o sa iyo na nanonood,
Bakit sa amin? 'Di ba? Gusto mo ba sa'yo? Parang gusto mo sa'yo ah. Sige, ikaw na lang dito sa pwesto namin. 'Di ba? Parang Hindi ko naintindihan. bakit? 'Di ba? Ang point nun kasi may mga tao nagtatanong, bakit ikaw? Bakit? Yun nga yung tanong bakit nga kami? Baka makalimutan nila, Albi, na ito hanggang kubeta, ibig sabihin para alam na nila, Oo. wala akong itatago. Wala yung tatago dito. Correct. Dahil kung may Yan asawa ang ka, malupit dito. Lalo na kung may asawa ka, wala kang itatago. wala. Kawawa. Ang dami nakatingin sa'yo. Mm. Kaya Ano po ka, sa- pornographic Sa superstar susunod ka. na Yan ang mabigat sa tao. mapag-uusapan po natin, yung tungkol din sa mga ganyan. Para i-elaborate ngayon, parang magpapakilala din po namin ito sa mga bago nating kasama na si Brother Janito. Tol, pakita ka saglit para makita ka uli ng audience natin. Nandiyan ka pa ba? Andiyan pa siya. Si Brother Janito. Ano ata siya? May baka sinakot yung camera. Ikaw na lang, Tol. Brother Paul. Baka may gusto kang sabihin. Ayan pala siya. Ito pala. Tol. Closing ano natin? Oh, Mag-closing na ba tayo? Closing muna tayo sa dito sa kung gusto niyo pa mag-usap wag na muna natin i-record para off the cam na muna. At saka yung sa susunod na pag-uusapan, additional yung community and family gang stalking. Okay, para Yun, meron yun. Oo. Brother Janito, ikaw muna tol. Baka may gusto kang sabihin para supporting sa mga tao. Bale, may mali kasi ako nagawa dito, Kuya Ani. Bale, hindi alam ng pamilya ko yung na may B2K ako. Ang pagkakaalam nila may schizophrenia ako. Bale, Lahat. nagpunta kami sa... Tama. Lahat may Ganon ganyan. Ganon din sa akin. Lahat. Schizophrenia, lahat tayo, ganyan ang tingin ng bago. Ganyan, Oo. Mga kamag-anak ganyan natin. kasing pinapalabas Ano, nila mga is big doctors. book yan, oo. Sige, tuloy mo lang, Oo. okay lang yan. Papaliwanag natin yun sa Sa Bale, susunod. ngayon- Kasi isa yan sa goal. Sige, sa susunod Bale yan. po, nagpunta po kami sa, sa psychologist, Okay lang psychiatrist. yan. Okay lang yan. Tapos, ngayon may iniinom ako. Nung una, naniniwala ako na may schizophrenia ako. Mm-mm. Problema, nung may directed energy weapon na inaano sa akin, sumasakit yung tagiliran ko. May nararamdaman ka na. Init. Opo. Sobrang sakit. Yung hindi na normal na nangyayari sa'yo. Mm. Okay, nakukuha namin. Ngayon, kasi sa susunod na subject natin, topic natin yan, yung mga goals, kung bakit ganito, bakit ganyan, ano ba yung goal ng programa, ano ba talaga yung suma total, para malaman ng mga tao. Mm-mm. Kaya ngayon, ano pa tol, baka may gusto ka pang idagdag. Magkikita-kita po ba kayo dyan? Pwede. Pag-uusapan natin. Pwede. Pag-uusapan Pwede. natin yun pag hindi Sige, naka-online. off the cam Hindi na po tayo. naka-live. Magandang gabi po uli, magandang umaga. Ay, ano pala, sa mga nanonood pala, paki-check nyo na lang sa Google, remote neural monitoring, silent no-touch torture, targeted individual, kami yon, community and family gang stalking, cybernetic torture, microwave auditory effect, or synthetic telepathy. Tapos paki-visit nyo na rin kami sa v2kphil.wordpress.com. Yung website. Yun. At saka po mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin para supportahan niyo po kami, no? Para po hindi naman po namin, wala naman po kaming ang habol po namin maipakalat yung katotohanan para magkaroon po tayo ng batas, hindi lang po para sa sarili namin, kundi po sa lahat ng mga tao, next generation, sa mga anak natin. Correct. Para wag na po mangyari sa kanila itong bagay na ito. Correct. Hindi po ang goal po kasi natin dito hustisya para sa lahat ng biktima at saka protection para sa wala nang maging biktima pa nito. Kung may maging biktima Correct. man, magkaroon din sila ng laban. Kasi walang laban sa ngayon yung mga biktima eh. Kaya po kung At saka pala, mas maraming babae na victims, lalo na ngayon, actually, kaysa sa mga lalaki. 75% ng Percent, yes. PI. At hindi po biro, malupit po sila maski sa mga buntis. Oo. Ay, nako, grabe.
Hindi sila na Brother, wala ho ano, sila. Paul, baka may gusto kang sabihin bago natin Wala i-close silang yung, awa sa yung usapan. Hindi ko kasi nasusundan, Brad. Paputol-putol din ako. Okay lang. Pero baka may gusto kang sabihin sa Okay lang. audience para ano sa mundo para kasi for the record na to i-upload natin sa YouTube. May gusto kang Ano parating. sabi ko? Basta ako, 18 years na ako, may ganito, yung electronic harassment, yung near weapon, near technology. Mahirap sa isang, Ano uli, brother, ang tunay mo pangalan? Paul Kalayan. From Bicol. Paul Kalain from Bicol. Bicol po. 40 years old. Ah. Single. 43. 43. Ah. Si brother, Janito, pakisabi niyo lang po uli yung tunay niyo pangalan tsaka edad. Ako po si Janito C. Bongo Jr., 23 years old. Aha. Taga Navotas po. Bali na sa probinsya ngayon sa Cebu City. Okay. Yan po sa mga tao po. Ako naman, Si Kuya Remedyo po Balani. ako naman po si Remigio Balane, 61 taon na. 1985 pa ako na umpisa ng teknolohiya ang tumaging biktima. Ngayon po si Joe, baka gusto mo din magano. Joe Jimeno, 38 years old. 1 year and 2 months na tomorrow ang targeting ko. Nag-start siya sa Cavite. May gang stalking ako sa Laloma, Quezon City. Okay. Yun At lang. si Brother Emerson, baka gusto niyo po magsalita kung nandiyan kayo nakikinig. Ato naman siya. Ako ang nag-umpisa ang pagiging targeted individual ko sa Caloocan City. Bagbaging Caloocan City. Okay, ako Malapit po. po yan sa Novaliches. Ako naman po si Brad, sa Saudi. Sige, tol. Sa Saudi Arabia. Yung B2K ko kasi 4 years bago 2003, 2007. Nagkaroon ako ng B2K. Ayun. Tapos lahat na yun. Lahat na Ngayon, ng So ngayon, ang tanong ko sunod, meron ka bang V2K ngayon? Ngayong oras na to? Meron. Okay. From Yan, from kaysa kayo 2007. 2007 hanggang 2021 na ngayon. Oh. Days na lang. 20, Walang 20 pahinga na. sa'yo. Walang pahinga, Paul. 24/7 din. May medicine akong tinitake kaya medyo nakakapahinga. Ako naman po ngayon magko-close ang program. Maraming salamat po sa makakapanood nito. Ako po si Alvin Estebar Alpas, 36 years old. Naumpisahan po ako matarget dyan sa Taguig City, Central Signal Village. Diyan Oo po nga ako- pala, bago ko... Sorry. Go. Okay lang. At dyan po ako na target. Patiwala ko po, ginawa din nila to sa tatay ko. Hindi ko na po sigurado kung may voice to skull technology yung ginamit sa tatay ko. Pero malaki po ang posibilidad na after ng tatay ko, sa akin ibinigay yung programa. So sa matotal po, maraming salamat pa rin po. Sana po supportahan ninyo mga tulad namin na biktima nito na ipakalat po ito sa lahat po ng kakilala ninyo. Pakishare nyo rin ho itong Pakishare po. video namin. Pakishare nyo sa Hanggang mga makarating kakilala po sa ninyo. mga kinauukulan to, maging nito, para po sa atin lahat naman ito, hindi lang para sa amin lang to eh. Kasi po ito isa'y sakit sa lipunan natin, kaya hindi tayo umaasenso din bilang bansa eh. Maraming connection po ito. Itatalakay po natin sa mga susunod pang videos nito kung lolobin ng Panginoon ng buhay po tayo lahat. Maraming salamat po ulit. Yun lang po. Salamat po sa Diyos. Salamat po.